Tandan Building, Surigao City. No approved therapeutic claims. Papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. White rose papaya. Double whitening sa papaya extracts with vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Tata Puno nga taga-Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati. Na ako'y pulit dayo nagpa-check up ko sa doktor. Ingon doktor nga magpa-opera jud ko din. Naghanap kong ni try ko mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis na nakapalit mig 20 pieces. Okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil kaysa Paragis Bila-Bila. Dili na ka, mag-agwanta pa. Kini ang simbianan sa RPN, Radio Philippines Network, DXKS, DXKS, Jess Ochentes, ang inyong Radio Ronda, 5,000 watts, nagsimbiya sa ikatulong andana sa UFCO Lim Building, Borromeo Street, Dakbayan sa Surigao. RPN, Radio Philippines Network, DXKS, Jess 80, ang inyong Radio Ronda. Takna sa Radyo Ronda og tubok kapupudaan alas 6:16 sa gabi. That time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Kiling mosunod nga programa binayran ang bisan unsang pamahayag sa magsusidya iyang kagalingon ug walay labot kining maong istasyon. Rosada. Programang mutuki sa kamatuoran. Kasandigan sa mga dinaog-daog ug binupigan. Rosada ng panan sa katawhan. Muyagyag sa kamatuoran. Rosada. Programa alang sa pagserbisyo sa katawhan. Mohatod sa mayong balita alang sa kahimsog sa panglawas o panginabuyan. Rosada. Mahigalo, kumusta o mayong gabi? Welcome sa hugna sa itong pagparag-uban sa Tulmanong Krusada Reloaded. Pagtimbaya sa gugma o kalinaw, uban sa pasalamat sa katasan, sa laing adlaw nga kita nagkauban. Sa pangalan sa ato station manager June Clerigo, isparing partner sa Pikas Lawak, Sir Paing Agra, transmitter side Bung Abad. Kiniga panigala sa kahanginan, King Dilarusa, mag-uban ka ninyo hangtod kita, alas 7:45 ang takna sa kagabion. Ning adlaw Huwebes may kagalaan, pizza 28 na sa bulan sa Nobyembre tuig 2024. 27 diyas na lang gyud may kagalaan, Pasko na. Alang sa mga headlines o pipila kaisgutanan karong gabi na, VP Sara ginabay og sunod-sunod nga kaso, ginamit ang script batok kang kanhi Congressman Arnie Teves.
Ato sublion may kagalaan. VP Sara gilabay og sunod-sunod nga kaso ginamit ang script batok kang kani Congressman Arnie Teves. Samtang Senator Bongo o Senator Bato de la Rosa suportado si Tatay Digong pagdigas sa militar o alternatibong pamaagi. Sa laing bahin, Kongreso gisaway ang pidiya pag-apil kang Senator Bongo sa drug matrix nga walay verifikasyon. Sa laing bahin, Yusek Zulaika Lopez mulusad og lakang legal batok sa dugang detention order. Sa katapusan, amlak gipaghimakak nga walay gihatag nga dokumento kang trililing batok sa mga Duterte. Ang tulumanong krusada reloaded may kagalaan. Hatod ganato sa musunod, pinaagi sa MIG lending, maingon man sa MIG tracking. Hatod sa ganato may kagalangan sa Leson Carinderia o Kusina di Amor nga naa mahimutang sa Dalang Narciso og Dalang Gonzales ni atong Dakbayan. Hatod sa ganato may kagalangan ang tulumanong krusada reloaded. Pinaagi ni Provincial Board Member Jeff Larong o kani Provincial Board Member o City Councilor Sin Castrense. Atau sa ganato may kagalangan, pinaagi ni City Councilor Basti Nagas o City Councilor Joy Ipko. Good evening, King. Gikan kang Ma'am Nerissa Hista. Maradyaw nasabda doon diha sa imo, Sir King Sulid Duterte. Gikan kang Mateo Guno. O sa tanan nga anaa naminaw sa nagkanalaing platforms susama sa YouTube o sa FB o sa radyo may kaglaan nga abot sa itong pagsibya maayong pagpaminaw kaninyong tanan. Duli gitay 23 minutos ang milabay sa alas 6 ang takna sa gabi. Ang tulumanong krusada reloaded may kaglaan hatod usab ganato ni Christopher Lawrence Kuya Bongo. Ano ka natulungan ng Malasakit Center? Yung tatay ko po ay si Danilo Interio. Na-diagnose po siya ng liver schistosomiasis. Blessing in disguise na nagkita kami ni Senator. Thank you po sa Malasakit Center, sabi ko. Ito po yung tatay ko. Buhay na buhay po dahil sa inyo. Senator Bong, thank you so much po sa lahat ng may tulong ninyo. I love you so much po. Magtatrabaho po ako para sa Pilipino. Mr. Malasakit, Senador Bongo. Bisyo ang magserbisyo. Senador Bongo Bongo. Bongo Bongo. Bongo Bongo na. Mr. Malasakit, Senador Bongo. Bisyo ang magserbisyo. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiserbisyo sa inyo lahat. Dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Bongo Bongo na.
Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede po natin gawin sa ating kapwa Pilipino, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyong lahat. Dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Huwag paglangay may kagilaan, tagaan na to og pagtagad. Ang hisgutanan nakasintro ang Senator Bongo, humaan kini gilang bigit may kagilaan sa drug matrix. Human kini gidamay may kagilaan sa investigasyon sa PDEA, may kalabitan sa pugo may kagilaan. Kung asa gisalway kini sa mga kongresista. Nakaagi og sermon may kagilaan sa Chairman House Quadcom, kung Chairman sa House Quad Committee, ang Philippine Drug Enforcement Agency kung PDEA, mga kagilaan. Binikan sa sayop matud pa, yung paglambigit ngadto kang Senator Bongo. Subay sa taho nga gipagawa sa PDEA may kagilaan. Atol sa hearing sa nasgutang komitiba, kung asa usak ka drug matrix may kagilaan ang gipagawa sa PDEA, iban sa pagpakita may kagilaan sa pangalan ni Senator Bongo o ang mga kaubanan ni ini matud pa nga inilang personahe inalang digit sa maong bukan sa illegal nga droga. Ang uban na ba ni ini mga kaigsuunan? Ang uban ni ini nga mga matawag ba natong pamantalaan? Dili ang pagsermon ang ipagawas mga kagilaan o pagsaway o pagpagasaba sa Quadcom ngadto sa PDEA, kundi ang paghisgot nga kini nakaila mga kagilaan, kundi ang kaila matud pa ni ini ang mga drug lord. Gisaway na gani kay gilambigit may kagilaan nga way verifikasyon unya ila yung idulit may kagilaan nga dunay kalambigitan sa droga gumikan kay kailan niya kadto nga isgutan ng mga drug lord o gapayuhot og illegal nga droga. Wala itong kahibod niyan, di ba? Pinagtagad pagtagad may kagilaan. Gawas matud pa nga kailan ni ini ang pipila ka mga personalidad. Wala na lain nga mapakita may kagilaan ang PDEA nga nambigit ang nasgutang senador hinungdan nga ni alma ang pipila ka mga kongresista. Gani, mga kagilaan nakapugong si Manila Congressman Benny Abante mga kaigsunan, usa sa chairman sa Quadcom nga gikastigo ni ini ang PDEA sa pagbutang sa pangalan ni Senator Bongo sa matrix. Giklaro ni Abante na kagilaan nga dili matud pa insakto ang pagdamay o paglambigit mga kaigsunan sa usa ka tawo nga wala mahilakip sa investigasyon sa pugo, illegal nga droga o bisan unsa nga matang matud pa sa krimen. Dugang pa ni Abante na kagilaan nga dili angayan, di gud buhaton nga masipyat pa ang PDEA nga akusahan ang sayop ng mga personalidad. Gani ultimo may kagilaan ang ACT Party List representative nga si Franz Castro nga usa sa giilang kritiko ni Senator Bongo may kagilaan nagpasidaan sa PDEA nga dili ilambigit, dili iapil, dili matud pa kanibang idamay may kagilaan. Ang senador sa matrix gumikan kay wala kini igong pruweba. Wala matud pa igong basihan mga kagilaan. Samtang
subling gitawag ni Senator Bongo nga pamulitikal lamang ang pagkalakip, ang paglambigit sa iyang pangalan sa Quadcom hearing. Klaro man sad. Dugang pa niini na naanda na nilang salon ang mga ilabay ng mga nagkalain-laing aligasyon ngadto kanila, bisan pa man og wala kini igong basihanan. Hilabi na kung nagsiyabot magigalaan ang piniliay. Ang problema ng igsunan, matod pa si Senador, kay kadaghanan kuhaon ang impormasyon sa walay kredibilidad ng mga personahe. Hinungdan, nagiklaro makiglaan ni Senator Bongo na tutukan na lamang ni ini ang problema, ang pagserbisyo. Tutukan na lamang ni ini makiglaan ang ato mag-igsunan nga daghan pa ang nagsagubang sa pagkakaroon og problema aron makabangon may kagulaan sa sunod-sunod mga kaigsuunan nga matawag natong kalamidad sa pastilan mga kaigsuunan. Maunay lisod atong pamilaon. Our title is wrong. So, ibig sabihin nito, it also would be wrong for you to include a person who is not involved in those alleged crimes. Huwag tayo magkakamali because you do not want to accuse a wrong person. Galit po kami sa illegal na droga, galit po kami sa drug lord. Alam po ng sambayan ng Pilipino. Nagsiservisyo lang po ako ng maayos sa ating mga kababayang Pilipino at patuloy po ako magsiservisyo sa inyo sa abot ng aking makakaya. Is Senator Bongo involved in Pogo and in drugs? Sorry, Mr. Sir, maybe the title is wrong. Our title is wrong. So, ibig sabihin nito, it also would be wrong for you to include a person who is not involved in those alleged crimes. Huwag tayo magkakamali because you do not want to accuse a wrong person. Galit po kami sa illegal na droga, galit po kami sa drug lord. Alam po ng sambayan ng Pilipino. Nagsiservisyo lang po ako ng maayos sa ating mga kababayang Pilipino at patuloy po ako magsiservisyo sa inyo sa abot ng aking makakaya. Ako lang ito gituyo pagbalik may higalaan para hingpit ninyong masunod o masabdan ang gipamulong may kigalaan sa naisgutang senador may kalabigitan sa akusasyon bato kanila butang may kigalaan na atong gikahibudngan. Sila ang administrasyon ng Milabay ba ni Pangulong Rodrigo Duterte kontra ang illegal na droga, kontra nila ang drug lord na kagalaan. Kaya pagkamanhiman, sila pamanhinuon ang mamahimong pasanginlan. Butang may kagalaan, nagipaklaro ni Senator Bongo, nga wagi kamatuuran ang nasgutan nga matang sa mga aligasyon. Ang tulmanong krusada reloaded may kailan atod ka na po ni Senator Bongo. Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Insan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede po natin gawin sa ating kapwa Pilipino, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyong lahat. Dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Maulan ni gabi, Sir King de la Rosa, watching Dapa Siargao, shout out sa akong bana. Tuti dumagtoy. Namati subsidya imo programa nga krusada pero sa radyo sidya ako cellphone. Ako cellphone. Sa cellphone po dahil siya. Salamat. Dumagtoy family. Atong suportahin niyo dia atong higala usab nga independente. Sa umaabot nga pinili ay Mr. Wow ng Siargao. Mr. John David Corpin. Sunod Duterte, gikan kang Ambel Vergi.
Sa tanang hearts og likes may kagalaan og nagsunod sa itong programa, maayong gabi kaninyong tanan. Ang tulbanong krusada Reloaded may kagalaan. Atong usab ka na to ni City Councilor Basti Nagas o City Councilor Joy Partner UIPCO. Atong usab ka na to may kagalaan ni Provincial Board Member Jeff Larong o kani City Councilor o Provincial Board Member Sim Castrense. Dalit usab ka na to may kagalaan ang tulbanong krusada Reloaded sa Layson Carinderia, Kusina di Amor, nga naamulutang sa Dalan Narciso o Gonzales ni ato ang dakbayan. Mayon man sa MIG Trucking o MIG Lending. Una nato ipadulog mga kagalaan ang nahimong pagpadayag, ang nahimong live interview o press conference mga kaigsuunan ni Vice President Sara Duterte. Doon ay nag-viral mga kagalaan nga pagpaklaro. Nag-viral mga kaigsuunan nga pagpaklaro kalabot ni ining paghimakak sa amlak nga wa sila gihatag nga dokumento ngadto kang trililing. Dili maklaro may kaigsunan, nga wa gyud kamatuoran atong paminawon mga higala. Ang tingog sa amlak aron atong mapaabot din na kaninyo mga kaigsunan ang naisgutan nga pronouncement mga kaigsuunan. Ombudsman, and in the same public statement, the AMLC denied that we furnished the Office of the Ombudsman such documents in relation to the complaint by Senator Trillanes, Mr. Chair. In other words, AMLAC denied that the documents presented by the former Senator Trillanes did not originate from your office. Yes, Mr. Chair. The information shown by Senator Trillanes in 2016. And in September 2017, Mr. Chair, the AMLC also issued another public statement denying that we are the source of the documents and information attached by Senator Trillanes in the complaint he filed before the Ombudsman. And in the same public statement, the AMLC denied that we furnished the Office of the Ombudsman such documents in relation to the complaint by Senator Trillanes, Mr. Chair. In other words, AMLAC denied that the documents presented by the former Senator Trillanes did not originate from your office. Yes, Mr. Chair. Mauto ang tataw nga tubag sa usa ka representante gikan sa AMLAC mga kagalaan. Kalabot sa mga dokumento nga gipalusot mga kaigsunan didto sa Quadcom. Tugti ko nga diretsuhon mga kagalaan ang atong obserbasyon, ang atong pagpaniid sa nagkalain-lain nga plataporma sa SOCMED mga kagalaan. Dako ang akong kahibulong, dako akong katingala mga kaigsuunan nga respetado inila doon na sila'y mga katungdanan o maingon man ang nagkalain-lain nga atong na kulo kabildo sa taas nga panahon mga kaigsuunan.
murag wala man sila nasayod sa tinuod nga panghitabo, o di ba ka wala lang yun nagpakabana mga kaigsuunan, o di ba ka nakabenepisyo, o di ba ka nadala na sa propaganda mga kagalaan nga ilang makita sa nagkanalain nga mga media outlets mga kaigsuunan, o di ba ka dili mismo sa mga social media nga dili insakto ang mga nagkalanlain nga mga balita sa laktod nga pagkasulti. Dumikan kay kumutan-aw ka diretsohon na nimo paminaw ang headlines, mamahimong mawani ka sa kinatibuk-an nga unod sa mga panghitabo dinhi mismo sa atong nasod. Gumikan kay kung atong basihan may kagalaan, dili na ta muuting kay pa sa nang labay nga mga isyu, dili ta mututok may kaigsuunan bisan sa mga bag-o lang. Di pa lang dugay nga gibulgar mga kaigsuunan ni Senator Amy Marcos kining may kalambigitan sa flood control project nga mukabat sa more or less 500 billion. Di ni siya milyon mga kigalaan. Dili ni pareha sa mga aligasyon batok sa Vice Presidente nga moabot og 125 milyones mga kigalaan. Kining ilaha is 500 billion. Gani doon na patoy pag-itemize nga sawayon ang Vice Presidente sa pipila ka milyon, pero ang budget sa flood control project mga kagalaan maabot kini siya og 1.4 bilyones pesos matag adlaw. Paglabay sa bagyo ato nasuta nga ang tanang proyekto may kalambigitan mga kagalaan sa baong proyekto ampaw. Di na tamulayo may kagalaan. Gumikan kay ang Maharlika nga gusto nilang abton ang 250 bilyones mga kagalaan, subli kini nabuhi sa pagkakaroon. Laduna na sila ay mga nakuhang personel human nga gibulgar ni kanhi Pangulong Rodrigo Roa Duterte. But na ko ipasabot mga kagalaan nga kung wala pa mahisgutan ni Tatay Digong, dili sila mutubag nga dunay personahe. Pero kung atong balik-balikan mga kagalaan, dugay na kaayo ni mga suking tigpaminaw. Entrada pa lang sa tuig sa pagpangatungdanan ni PBBM, mga kaigsuunan, ilan na nang giduso ang Maharlika Fund. Unya, karon mga kaigsuunan, personahe pa lang ang ilahang anaa. Buti pasabot dili sila sincero mga kaigsuunan sa sa pagpangita mga kigalaan o kung asa kini i-invest, asa kini ibutang. Nahilom ang nasgutan nga Maharlika Fund. Kung asa may kigalaan, pagalangkuban kini sa nagkilinlain nga kwarta gikan sa GSIS mga kaigsuunan nga 62 billion. Gisundan kini sa SSS mga kaigsuunan nga 62 billion sa gihapon. Unya ang naisgutan nga PhilHealth mga kaigsuunan nga 89 billion. Bilyonis kini. Unya ang nabilin 29 bilyonis na lang may kagalaan human gipugnan sa Korte Suprema. Doon na pa'y 62 billion sa Land Bank of the Philippines. Doon na pa'y 60 billion may kagalaan sa Development Bank of the Philippines kung DBP. Wa pa nilabot may kagalaan sa 25 tulinada nga gold nga gibaligya. Doon na para bato'y nigawas nga impormasyon may kagalaan nga ni-resign na ang matawag natong in charge ni anang gold may kagalaan kay ut-uton o mamahimong hotdon kini sa pagbaligya. Ang problema kung nahurot na maunay susihunon may kagalaan, pero ang punto
129 bilyones ang kantidad ni anak may kagilaan sa maong gold reserve nga gibaligya. Galiman ka ni anak may kagilaan nga mga pagpanamastamas sa salapi sa gobyerno nga wala nato malabyan sa nagkalain-lain nga mga administrasyon. Gawas ni ining panahon mga kaigsuunan ni PBBM. Atong nasuta mga kagalaan, atong nasuta mga higala, nagikuha nila ang nahisgutan nga pamaagi o nahisgutan nga playbook, script o unsa may tawag nato niya na manihapon ta ka PDP King. Dahil salamat gikan kang Guac Mateo. Ako ang unang hungit press mat. Ay buot na kung ipasabot mga kaigsuunan nga sundugon sa mga Marcos sa pagkakaroon ang gibuhat mga kaigsuunan sa yellow tags sa ihang amahan. Di ba ang gibuhat sa mga dilawan may kagalaan, ilang gihimong tagtaran, gihimo nilang isyo mga kaigsuunan kung unsa ang pagpangurakot nga nahitabo kaniadto sa panahon ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. Ang tanan nga pagpangawkaw, ang tanan nga matang sa mga saway may kagalaan, gigamit kini sa mga yellow tags, hinungdan nga milanat sila more or less 30 katuig nga naggunit sa atong rinda sa paggamhanan nga nasayang usab mga kigilaan ang tingog sa katawhan nga nagpaluyo ni adtong EDSA revolution mga kaigsuunan. Kay nahimo man kadtong kawang. Karon pinasahi na kay silang duha nagsabot na, silang duha nag-abot na may kagalaan sa ilahang pakighiusa aron puhagon ang milabay nga administrasyon, ang administrasyon ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte may kagalaan, o giapil pa mga kaigsunan ang iyahang anak nga Vice Presidente nato mga kahigalaan. Kay maumay playbook o maumay gisunod nila nga dalan sa istorya. I just don't know kung mabalik pa na mga kigalaan. Bisan tinuod og naghiusa sila sa pagkakaroon mga kaigsuunan batok sa milabay administrasyon. Ang punto nako mga kigalaan, kung dili pod nato ni mamahimong hisgutan o di ba ka watay aksyon nga himuon mga kigalaan, sigurado gid pod sila nga magmadaogon kung ato ning tugtan mga sugintig paminaw. Pero kung itandi nato mga kigalaan sa milabay ng administrasyon, bisan maghiusa pa na sila, lisod nila mapuhag ang kamatuoran nga daghan gyud og lahimo mga kigalaan ang milabay administrasyon bisan pa man og giigo ta og pandemya nadtong higayuna. Kung atong hisgutan ang mga proyekto may kigalaan, matud pa ni Tatay Digong wa gid tay makita. Bisan kamo mga kaigsunan, wa mo'y nasundong nga mga long-term project baka o proyekto may kigalaan nga gitutukan ng kasamtangang administrasyon. Ang ato nakita gikan mga kigalaan sa Luzon, nagkalain-laing tulay dito sa Luzon mga kigalaan, o di baka mga kaigsuunan diri sa Visayas, sa Cebu mga kigalaan. Ato nakita ang bag-ong Sisilex, ang mga tulay nga namugna mga kigsunan dito sa kanang sa Pangil, tubod may kigalaan, labaw na sa Davao nga porting daghana og nahuman mga kigsunan.
Kung itandi nato sa kriminalidad, kung ang milabayng administrasyon mga kaigsunan panahon ni Tatay Digong atong nakita mga kagalaan ang matawag natong pagkunhod sa krimen karon nibalik na sad. Ang droga mga kagalaan kung kani adto mamahimong hapsite tag muuli sa atong tagsa-tagsa ka panimalay karon magpunay na kaglingi gumikan may kagalaan kani balik na usab ang gitawag nato nga pagpayuhot og illegal nga droga. Nahimo pagani mga kaigsuunan nga viral sa pagkakaron kining TikTokers nga usa ka babae dunay gagmay nga mga anak nga gikalit nagluba may kagalaan sa iyang partner sa kinabuhi mga kaigsuunan. Gumikan matud pa kay adik ang iyang bana. Kung atong tan-awon may kagalaan o kung magpadayon ni nga matang sa sistema mga kaigsuunan, daghan tag nakita nga mamahimong tilimadon sa dili maayong paingnan sa atuang nasod. Kung doon na manggaling may kagalaan o mamahimong problema ni ining tanan mga kaigsuunan, kung di ta magpakabana, kung di ta maningkamot, kung di ta mulihok may mga kagalaan mga kaigsuunan, o kung magpadayon kining susama nga mga kalihukan, wa gyud paingnan ang atong nasod mga kagalaan, kung dili makaingon ta nga bungkag ang kalibutan. Cruzada Reloaded. Cruzada Reloaded. Cruzada Reloaded. Mga kaigsuunan, way paglangay atong ipadungog dinha kaninyo ang tingog sa atong Vice Presidente. Kung asa ihang gitubag may kagalaan ang nagkalain-laing gilabay nga isyu ngadto kaniya. Tagaan-tanig sad comments may kagalaan gumikan kay dunay mga butang nga kinahanglang i-elaborate kay ang ato ang Vice Presidente kung magtubag inabugado didto lang sa angayan niyang tubagon mga kagalaan. Ang tulubanong Cruzada Reloaded may kagalahan hatod nato sa musunod. Provincial Board Member Jeff Larong o kani Provincial Board Member o City Councilor Sim Castrense. Hatod usab kanato may kagalaan ni City Councilor Joy Yuipco o City Councilor Basti Nagas. Hatod usab kanato may kagalaan ni Senator Christopher Lawrence Kuya Bongo. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede po natin gawin sa ating kapwa Pilipino, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiserbisyo sa inyong lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Doon na kita'y 12 minutos sa usangko ang alas 7 sa sayong kagabion. Magagalaan, way paglangay, atong ipadungog diya kaninyo ang natigayon nga pakiginabi sa mga media practitioners ngadto sa atong Vice Presidente. So yan ang sinusunod nila. It's not without precedent ang pag-file nila ng anti-terrorism law. Yung mga sinabi ko ngayon, yun yung gusto nilang gawin. Kaya pinipilit nila na merong violation sa batas. Mag-cancel ng passport, mag-red notice, mag-unlock, mag-issue ng kaliwat kanang search warrant. So, ibig sabihin, babalik pa rin tayo dun that this is
clearly oppression and harassment for remarks that pinipilit nila to take it out of its logical context. Abogado ako. Alam ko kung anong illegal at illegal. Alam ko kung anong actionable at hindi actionable. Hindi actionable ang maghabilin ka. Hindi actionable yun. Walang active threat kung hindi ako mamatay. So duha to ka punto may kigalaan. Una, ang gisgutan sa atong Vice Presidente, dunay gisunod nga playbook, dunay gisunod nga script ang kasamtangang administrasyon. Dili masad na ikalimod may kigalaan. Gumikan kay ang nagkalaing-laing kaso may kigalaan nga giatubang sa pagkakaroon mo nibot ipasabot sa Vice Presidente mga kigalaan susama sa nahitabo mga kaigsuunan sa gitawag nato nga pagduot ngadto kang senator ngadto kang Congressman Arnie Teves. Gikumpiskar ang iyahang nagkalain-lain nga mga kabtangan, giamlak may kigsuunan o karon ni sibat sa laing dapit. Mautoy punto sa atong Vice Presidente nga kung mahimo abugon siya, pinaagi sa nagkalain-lain nga mamahimo niyang kasong atubangon. Ang bot na akong ipasabot may kagalaan, tutukin ninyo, i-research ninyo, si kinsa ang nagpahigayon sa operasyon ngadto sa kami kongresista nga si Arnie Teves. Sampol na sila sa kongresista. Sampol na sila sa kongreso mo nang karon tanan pilit ngadto sa administrasyon. Ang media gisampulan to si Percy Lapid unsa nay tabo may kagalaan karon kinto ang tanang media. Kinsa man ang nagpuloyo mga kagalaan, kinsa ang nagpaluyo mga kaigsuunan ngadto sa pag-operate sa Kingdom of Jesus Christ, partikular kay Pastor Kibuloy may kagalaan. O si kinsa karon ang nangulo mga kaigsuunan nga nag-operate usab sa Vice Presidente nga ilang giayo-ayo mga kagalaan. Ikaduha nga punto sa atong Vice Presidente may kaigsuunan, matod pa niya abogada siya. Nakabalo siya unsay actionable matod pa o dili mga kagalaan actionable. Buti pasabot ang iyang mga gipamulong mga kagalaan doon na siya'y mga basihanan o gawas pa ni ana nasayod siya na wala kini mulapas sa ato ang balaod mga kagalaan. Walang mali doon. Walang illegal doon. Sinabi nila kahapon kung sino bang nandoon sa inyo sa interview press briefing namin. Sabi nila, pinalaki at pinalakas yung security. Okay. Kina-explanation na ni VP Sara may kigalaan o tubag na ni Mia kalabot ni agtong gipakusgan mo ninyo niya, pinalakas ang seguridad ng Pangulo, motibot pasabot niya mga kaigsuunan. Pero ang punto ni ini sa una, ihang gipaklaro mga higala nga walay active nga threat. Buti pasabot may kagalaan nga matud pa niya, dili kini mamahimo nga hulga pasidaan lamang kini kay kung mamatay siya, una niya na buhaton. Buti pasabot mga kaigsuunan, dili siya aktibo nga hulga. Gumikan sa punto nga mamatay pa man siya, una tumatigayon. So, mga kigilan, iyang giklaro kini pag-explikar. Butang nga gusto na itong madungog gikan sa iyang baba mga kaigsuunan. Security ng first family, ng president, dahil may threat. So ako napaisip ako,
Nilalakasan niyo yung security niya. Ibig sabihin nun, papatayin na ako. Why for? Will you double the security? Diba? Dire yung gipaklaro. Doon na mag-uy naisgutan niya nga kung ipapatay siya, mga kaigsunan, dito siya nagtugon nga ipapatay o baslan pod ang naisgutan nga mga iyang ginudahang responsable. Ang punto ni BP Sara, mga kaigsunan, nga gipadaghan man sa pagkakaroon ang mga security forces. Gipahugtan ang seguridad sa Pangulo. Buot bang ipasabot nga ipapatayin ako? Amo to iyang punto, mga kaigsunan. Nakuha, nasundan ba ko ninyo? O nasundan ako ang Vice Presidente, may kigalaan. Matag pa niya nga, o sabay buot ipasabot. Ha? Mga kaigsunan, kay inyo nang gipahugtan ang seguridad sa Presidente. Inyo nang tinudon, nga ako inyong ipapatay. By the way, may kagilaan, una nalitok ni sa Vice Presidente, doon na siya threat nga gisumiter o wala kinigi-aksyonan. Giklaro kini ni Senator Bato de la Rosa, may kagilaan, nga doon na susama ni ini nga matang sa threat ngadto kaniya. Hinungdan, mga kaigsunan, nga nagpadayag ang nasampit nga senador nga wa na gyud ni. Unsaon lang nato ni kung magpadayon ang susama ni ini nga matang sa mga pag-BI-BI, mga kaigsunan. Gikan kang Rosa Linda Tocas Solid Duterte. Atong gipangita, makigalaan ang tingog, mga kaigsuunan, sa naisgutang senador. Doon na siya pagpaklaro, mga kaigsuunan. Niya. Atong paminawon, mga kaigalaan, ang tipik sa iyang pamahayag ni Senator Bato de la Rosa, mga kaigsuunan. Hindi ko nakita anong nangyari. Nakita ba ninyo? Reaksyon niya sa laing pangutana. Kabahin aning tanan matud pa, nagpasakit-sakit na. Mga pangutana bitaw nga murabag makaduda, may kaigalaan. Tapos sa hearing na nag-collapse right there and then doon sa hearing yung si Acosta. At pwede palang i-drama yan. Pwede bang i-drama yung pagka-collapse mo. Nakita naman yun. You can judge for yourself. Tingnan yung video. Kung nakikita, nanonood kayo sa hearing, makita mo niya kung doon mismo sa hearing nag-collapse. So, ginawang rason. Dapat, lahat na yun, pati yung mga lalaki, nagpa-collapse na doon para dito na makulong lahat. Di ba? Kung yan ang plano. Sige, mag-collapse na lahat dyan. Sige, para dito kay kulong. Pero sir, yung punot dulo nito, parang natakot ba si Ma'am Gina Acosta? Kinabahan? Bakit nag-collapse? Sino hindi kakabahan yung harap mo, imbestigahan ka ng ganyan at very hostile pa yung mga line of questioning pero masyado pang you can see that for yourself. I need not comment on the way they handle their hearing. Sir, is the VP ready for the process for getting arrested? Let's get ready to rumble. Nako po. Mao na iyahang nahimong komento, may kigalaan pagpangutana kaniya kalabo sa nagkalain-lain nga mga
pag-atake sa Vice Presidente, matud pa niya, let's get ready to rumble. Mo ni giingon makilan. Ilan ni gibantayan kay sa pagkakaroon nakuratan sila ultimo si kani Senador Trillanes Makilan nagpadayag nga sa ilang monitor nagkadaghan matud pa ang gasuporta sa pagkakaroon sa militar ngadto sa mga Duterte. Muning kakatawa may kigilaan si Senator De La Rosa kalabot sa iyang pronouncement mga kaigsuunan nga mauna gid ni ang ginangatan sa pagkakaroon mga kaigsuunan nga nahimo nihang pagpadayag nga lagi matud pa musukol gid ni ang mga Duterte, partikular si Inday Sara, bisan pa man og giklaro sad niini mga kaigsuunan nga mosuporta siya hantod sa kahanturan. Atong paminawon pagbalik mga kagalaan ang nahimong pagpadayag sa naisgutang senador mga kaigsuunan. Ni pasarman og ungot mga kahigalaan. Ready to rumble. Nako po. The more you hurt her, the more she's fighting back. Ganun yung ugali ng Duterte. Ibig sabihin, mga kababayan. Attention please. Mato ang ihang buti pasabot mga kaigsuunan nga damor nimo bigyan, damor pod nga musukol mga kagalaan ang Duterte mga kaigsuunan. Atong kuhaon ay ang tipik sa ihapong pamahayag kalabot ni ining suporta niya ngadto kang VP Sara nga dili niya biyaan mga kagalaan, labi na nga gikuhaan na kini og ihang security. Nasayod naman ta mga kaigsuunan nga di siya musugot nga tagaan og laing magbantay kaniya mga kagalaan. Hinungdan nga sa pagkakaroon ni presentar si Senator Bato de la Rosa nga siya nalang mangunay sa magbantay mga kagalaan. Ispoko na nimo. Tagaan ka og lain nga personnel unya dili nimo trusted mga kagalaan. By confidence sa guna mo klaro mga kaigsuunan. Ato pa dayon sa pagpaminaw mga higala ang nahimong pronouncement. Pronouncement mga kagalaan ni Senator Bato kalabot sa iyang suporta mga kagalaan. Content na siya, i-recontent na ito may kagalaan. Ang gumikan kay nindot kayo og mga pagpaklaro kung hisgutan na ito mga higala ang pronouncement nga dinaog-daog man mauna maging sitwasyon na ito. Unya, unsa ba itong buhaton? So, kinahanglan nga magdasig ta sa pagplastar may kagalaan kung unsay angayan na itong paghimuon ni ining mga panahona ug di ta magpadala mga kaigsuunan sa nagkalain-lain nga mga sitwasyon. Atong paminawon. Para sa kaalaman na rin natin mga kababayan. Mayroong interview ni informasyon na si paglabasan nung panahon na lalong-lalo na yung pinatanggal yung kanya security. Kasi it gave a window of opportunity for that attempt against her life nung tinanggalan siya ng security. So, may mga ganong information tayong natanggap, no? Buti pasabot nga tinuod may kagalaan nga dunay bahad sa iyang kinabuhi nga nutong iyang nalitok may kagalaan ngadto sa First Family o sa House Speaker. Ang ato ni Milan atong gipaklaro diya kaninyo nga dunay bahad ato ipadayon. Opo, at may mga lumalabas din po mga impormasyon na ngayon ay may balak na tanggalin. Di ko lang alam kung natanggal na o may balak pang tanggalin itong kanyang mga security group, Senator. Yun nga, kaya nga hindi ko iniiwan ito ngayon dahil nga anytime may balita na tanggalan daw siya ng security. Kung tanggalan siya ng security, wala na siyang kasama. So, dito ako, hindi ko iiwan itong ating kababayan dito.
sasamahan ko ito hanggang sa dulo. Walang iwanan. Kita ninyo makigsunan ang iyahang gikabutyag nga ayan lang yung palakpakan mga kigsunan kadi niya biyaan ang Vice Presidente. Gawas nga babae mga kigalaan, gilatos kid maayo gumikan sa ilang personal interest mga kigalaan. Mauna siya ang naitabo sa pagkakaroon mga kaigsunan. Dini sa ato ang nasod. Muna ang gikibudngan ngano ang uban murag wala man sa ilang buot ug unsay naitabo sa ato ang atong nasod may kagalaan. Sa bagay di man pud nato malimod nga pigado gyud ta. Naningkamot gyud ta mga kagalaan nga makakita man lang og salapi para iuli nato nga makaon sa atong pamilya. Pero dili pud tingali mga kagalaan nga di ta magpakabana kung unsay naitabo sa ato ang palibot unya mag-agad na lang ta kung unsay mamahimong kalampusan sa pipila nga naningkamot may kigalaan. Pipila nga gustong magpabilin ang ato ang demokrasyang pagpadagan sa atong kinabuhi mga igsuunan unya di ta maningkamot pag-abot na lang sa panahon diha na ta dayon musuksok ug mag-una-una pa man gani nga musuksok may kigalaan aron makuha ang ilang interest ngadto sa mamahimong tungtan na magdala sa rinda sa panggawanan labi na mga igsuunan kung wa gyud kapaingnan. Munang di naton ta ni pasagdan butang may kigalaan nga magmaigmat sabta mga kaigsuunan. Padayonon nato ang nahimong pagpadayag sa ato ang Vice Presidente mga kigalaan. Ibig sabihin na yun, papatayin na ako? Why for? Will you double the security? Diba? Itong mga dictators and oppressors, unfortunately, hindi sila magaling mag-isip. Basta lang sila tira, pero hindi nila iniisip na lahat ng sinasabi nila doesn't make sense, especially kapag nagsisinungaling ka, mahuhuli at mahuhuli ka sa pagsisinungaling mo. Kaya nung nakita ko yung NBI sa pila, nagpatanong kagad ako sa Negros kasi it's not the first time na ginawa nila yun sa isang Pilipino. Sabi ko, anong nangyari sa Negros? Sinabi sa akin kung anong nangyari sa Negros. And sabi ko sa mga lawyers ko, yan ang gusto nilang gawin. Mauto siya ang kabahin kang Arnie Teves mga kigalaan. Kani kongresista nga tuan na ron ni sibat may kigalaan human nga giayo-ayo pag luros ang iyang kabtangan mga kaigsuunan. Ug ang uban nga mga negosyo mga kigalaan susama ni anang mga kinibang sa PCSO tuan na sa kontra ni Congressman Arnie Teves. Matoy lang gisampulan mga kigalaan, matoy buti pasabot sa Vice Presidente mga kigalaan nga mauni ang ilang gisunod, mauni lang gustong buhaton sa akoa pasakaan ko ng tanan og kaso bisag unsa na lang hinundan nga amlak giliban ka gipasakaan na po ni kaso ron sa PNP mga kaigsuunan nga sila pa kunoy ang biktima, sila pa hinuon ang murag gidaog-daog pa silang pagkabali naman gid sa sitwasyon unya murag tuuhan man nato ang narrative sa kasamtangang administrasyon bisag wa na nagkadimao man kigalaan. Nahibulong ko daghan ang gatuong mga kaigsuunan sa naratibo sa kasamtangang administrasyon inay nga mutan-aw kang tarong susiya hapit na ganin na igo hapit na gibundakan og sira mga kaigsuunan unya karon ingnon pang gitulod sa iyahang presidential o vice presidential security group. Normal lang po nga itulod ka gilibang kag siradhan mga kigalaan ni Antong Higayuna. Gikuan gid siya wala gani gituyo gid wakli mga kaigsuunan.
Pero sila pa mo pasag kaso nga naman mo nang playbook nga gibuhat nila kang kami Congressman Tivis may kigalaan nga gisaysay sa pagkaroon sa Vice Presidente. Ato ipadayon. Sa PNP po, kasi Director Soki, ikaw yung group natin, yung security pa yung araw ko rin ng AFP para to face investigation. Yes, oo. Initially, we are filing charges against them as well. For disobedience, for kidnapping, for robbery. So matitubag bali ni Vice President Sara Duterte nga mo-file po sila og reklamo may kigalaan. Spoko mo na nga sila pa'y makaako ang PNP mga kigalaan. Karon ba tani nakasulay? Karon ba kani ini nakakuha og matang sa mga balita may kigalaan sa panahon ni PBBM. Tanawag na tanan na lang nga kaso kung mahimo ipasaka may kigalaan. Amo ni giingon nga normal pa ba ni? Pastilan, bisay kinsa pa istoryahon. Labaw pa sa dili normal ang tabo nato may kigalaan. Ang tuluban ng krusada reloaded hatod kinato sa musunod. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede po natin gawin sa ating kapwa Pilipino, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiserbisyo sa inyong lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Hatulusog ka nato may kigalaan sa MIG tracking o MIG lending. Maygon man sa Leson Carinderia o Kusina di Amor nga namay mutang sa Dalang Narciso o Gonzales ni atong Dakbayan. Hatulusog ka nato may kigalaan. Ni kami Provincial Board Member o City Councilor Sim Castrense, Provincial Board Member Jeff Larong o City Councilor Basti Nagas o City Councilor Joy Uipco. Straight Duterte gikan kang Ray Bit RY ato padayon may iglaan sa pagpaminaw. Ano natin itong si Senator Bato? Buti na lang meron ho tayong Senator Bato. Paano na lang kung wala tayong Senator Bato? Kumusta naman ho itong si Vice President sa pikas ni may kagalaan ang gikuhaan ni nato kaganiha og recontent mga kaigsunan. Good evening Sir King, gikan kang Kill Jasro. May kina sayo-sayo. Salamat dia. Kanimo real Bungo Mr. Malasakit gikan kang Ray Bit. Ato padayon pagpaminaw Vice Presidente. And do you have any information that you will transfer to the House or Senate? Ma'am, wala po akong update sa status ni Yusek Zalaika Lopez and Miss Gina Acosta, both of whom are admitted sa Veterans Hospital. But nakita ko kanina sa updating namin sa group chat ng opisina, I believe the hospital released a bulletin. Tama ba? Parang nag-release ata ang hospital ng bulletin about updates sa kanila. Ngayong araw na ito, hindi ako makapagbigay ng update kasi maaga po ako umalis kanina sa hospital. Mga 4 a.m. ako umalis and tulog pa lahat ng tao. But last night, nung pagdating ko sa hospital, ang sinabi lang naman sa akin na nag-endorse, yung nagbabantay tapos sin-endorse sa akin, na hindi pa rin kumakain si Yusek Lopez and si Miss Gina Acosta ang na-endorse sa akin kahapon is masakit yung dito niya. Kasi apparently, pag nawalan ka ng palay and nagiging unresponsive ka, parang kinukurot ba dito? Hindi ko alam kung anong ginagawa.
So apparently, sumakit yung dito niya kasi yun yung parang Dibdib. i-arouse ka para magising. So yun yung updates based on sa pakikipag-usap ko sa kanila. Another question po. So, di na magigilaan, bisan pa man, o gikan niya sa Zamboanga, no? Una siya nga itong Zamboanga, mga kigalaan. Una kini milarga pa Zamboanga, mga kiisuna, nag-viral ganik ang Vice Presidente nga miduaw sa ospital gikan sa hearing pagkahuman nagprepara ni atong Zamboanga kay doon na sila yung mga nagkalain-lain nga trabaho, wa gyud sila magpaistorbo makiglaan doon sa buena ang NBI giingnan nga ayaw lang sana ninyo isibog lang sana kay Biyernes mo diretso para bako og kauluhan unya mobalik na pud siya kay motambo og hearing makiglaan. Iana ka trabahoso mga kaigsuunan ang ato ang Vice Presidente. Trabaho gyud susama kay Senator Bongo. Baday may kagilaan ngadto sa mga nagsunod kanato pinaagi sa social media o sa YouTube mga kaigsuunan. Inyong makita ang mga nabutang na dina, nga mga gi-text kanako nga angayan matud pang suportaan gikan kang Congressman Rodante Marcoleta na anay mga naong di makaglaan og mga pangalan susama ni Attorney Victor Vic Rodriguez gikan kang Senator Bato de la Rosa mga kagalaan. Nana din na si Pastor Apollo Kibuloy inyong nakita mga kaigsuunan. Nada si Philip Salvador, si EP mga kaigsuunan. Naana si Senator Ronald Bato de la Rosa atong Osborne's pagbasa didto na ko ni tan-aw mga iglaan. Senator Bungo diri sa monitor na ko nagtan-aw mga kaigsuunan. Of course na ang atong Vice Presidente mga kaigalaan. Na si Attorney Jimmy Bundok mga kaigsuunan, na si Attorney Vic Rodriguez amo ni angayan ninyong suportaan og tagaag kahigayunan Attorney JV Henlo straight vote ko mga kandidato ni PRRD ni FRRD. Attorney Raul Lambino na diha magiglaan ikan to kang Ray bit Congressman Rodante Marcoleta usas pod ka abogado og si subli si Pastor Apollo Kibuloy mga kagilaan. Atong padayunon mga kigsunan sa paminaw. Do you see yourself touching things up with BBM in the future using the capital? Well, I believe, ma'am, that we reached the point of no return. Hey, check this out. So I stopped buying random... Mauna ni mga kagalaan. Ay nagkalain-lain ni atong sudlan ng mga para kuha lang itag impormasyon. Pero of course, nasayod naman ta nga doon na gina sila yung mga nagkalain-lain nga mga matawag natong ads. Ato pa na yun. We have reached the point of no return. And it is clear, ma'am, na parang they are really going after me. At gusto talaga nila akong tanggalin sa posisyon. Eh, totoo talaga yung mga sinasabi ko na threats sa akin. Bago pa man nangyari yung kaguluhan sa House of Representatives noong nakaraang Friday, documented lahat ng threats sa akin, sa Office of the Vice President personnel, and even sa aking family. So, liman ka documented may kagalaan. So, normal, bisig kinsay pangutanon mga kagalaan. Kita ba mismo maghuna-huna? Babae, mga kaigsuunan, do matawag na tugligon ang iyahang baruganan,
Pero tanawag ko ng pagpasakag kaso sa iya, ang threat may kagalaan nga gibutyag niya sa pagkakaroon, siya na gid niya ang nag-ingon. Inyo naging nadungog may kagalaan. Nga gikan sa iyang pamilya, gikan sa ilang banay may kaigsunan, apil ang mga empleyado, mga kaigsunan sa OVP o sa DepEd. Sikin sa may di mag-hysterical ni ana. Nga ang ilang huna-huna may kaigsunan nga doon na bahad sa ilang kinabuhi unya bit-biton ka 10 oras gabi dadoon ka sa laing lugar o presuhan may kaigsunan kaysa gudi bahadlok. Matod pa ni Senator Bato de la Rosa may kagilaan. Isa may dili ni ana mag-hysterical. Kaysa may dili ana mahadlok. Bisan palang gani pagpangutana o dadoon palang ka dito sa Kongreso nawa ka na anad. Kinsa may dili mahadlok ni ana mga kagilaan. Manibot na itong ipasabot. Ang uban, maragwa man po sila nakasabot. O di ba ka nagpalingog-lingog may kagilaan o wa po nasayod unsa baka. Kung atong gikahibugnan mga kagilaan ni ining mga panahona, inay nga maniid, inay magtuki para mahibaw, dili kay mo react lang dito may kagilaan unya wa nasayod sa kinatibuk ang istorya. Mauna nga sa ato nang gikaingon, nahimugso ang tulumanong krusada para ipaabot na to ang both sides mga kagalaan. Kay kung mahigmata lagi ka nga ang nagtingog mga kaigsunan ang mga spokesman sa kasamtangang administrasyon o ang gitawag ni Inday Sara nga mga dictators o mga oppressors may kagalaan, sila pa ang makaluluoy, sila pa ang gidaog-daog, murag sila pa hinuon ang nabutang sa alanganin. Naunsa na. Gusto kasi mag-Vice President ni Martin Romualdez. At hindi niya alam, ayaw ng mga congressman at ng mga senador na mag-Vice President si Martin Romualdez. At hindi niya alam na ayaw ng taong bayan mag-President si Martin Romualdez. Unfortunately, hindi maintindihan yon ni Martin Romualdez. Yun yung problema. Mao nitong gisa-isay ni Tatay Digong kung hinumdum mo ni Antong Milabay adlaw nga sincero tani ini kay doon na sila plano mga kagalaan nga ang kasamtangang administrasyon tuyo ko nila nga mamahimong mamuntar ang parliamentary form of government mga kaigsunan. So kung mamugna na ng naisgutan nga gobyerno mga kagalaan, mamahimo na nilang ang gulo nga palingkuron pagka-presidente si ang House Speaker. Unya karon dunay laing ang gulo gibutyag ni VP Sara nga kung siya ang mapalagpot, tuyuan siya nga palagputon mga kagalaan, mamahimo siyang muhulip mamahimong muhulip ang House Speaker sa iya pagka-vice presidente. Kay siya man ang spare mga kaigsuunan. So diha na pod sila ilang option, no? Maningkamot mangita gid paagi mga kaigsuunan. So maningkamot na sad sila nga kung dili manggaling matigayon ang parliamentary form of government mga kaigsuunan, dili siya sa impeachment. Kung dili sa impeachment, palagputon siya mga kagalaan sa iyang pagka-vice presidente para ang presidente mo tudlo kung si kinsa ang sa Senado o di ba ka sa Kongreso ang iyang pilion pagka-vice presidente. Kita ninyo na ngamatang sa mga dula mga kagalaan. Unya gipaklaro ni Inday Sara nga dili mo sugot sa tinuod lang ang mga kongresista o ang mga senador. Butang matud pa nga wala nasabtan ni House Speaker Martin Romualdez mga kagalaan. Unya ingnon pa nimo nga sakto ang dalan nagi-agian ning kasamtangang administrasyon. Asa naman taon na gibutang ang imuhang panghuna-huna. Asa naman in taon gibutang mga kagalaan ang matawag nimo nga tarong nga panghuna-huna o alimpatakan. King De La Rosa on board. Maunay lisod kung magpakabuta bungol, we just don't know kung purely matawag nato nga diehard
Basta kay diehard bahalag unsay mahitabo mga igsunan og di na nagkadimao ang ilang gisuportahan kumbati lang gyapon. Lisod sab. Sir, waya man na DHA si Senator Robin Padilla, sir? Unsay buot ipasamot ni Mateo Guno, DHA? Padayon na ito makigilaan sa pagpaminaw. Okay, that's parang yun sa protesta RNFs. Good afternoon, ma'am. Any reaction lang po, ma'am, sana sa mga pagbabatikos or mga pahayag ni House Majority Leader at Buanga City District Representative Manis Dalito ang laban sa inyo tungkol nga rito sa mga nangyayari? Well, hindi ko siya kilala, ma'am. So, huwag na tayo mag-comment sa sino ba yung pangalan ng ma'am? Manis Dalito po, Congressman Manis Dalito. I don't know him. I'm sorry. It's difficult for me to give a comment about something na hindi ko alam po na sinabi niya, sir, at hindi ko po siya kilala. Next, Sir Marco Polo, Brigada sa po. Good afternoon, ma'am Sarah. Maliban po doon sa lumalabas na plano ng higher house or House of Representative para impeach ka ba? Ano po masasabi yun? Well, they can always try na mag-impeachment. Gumastos at magwaldas ng pera ng gobyerno para i-impeach ang Vice President. Kung yan ba naman ang gusto nila, magwaldas naman ng waldas ng pera at pagtakpan ang kakulangan at pagsisinungaling ng administrasyon. Para lang hindi mapansin ng mga tao na maraming mga pangako ang napako ay babanatan at babanatan nila ako. And then they can try. And then let's see, diba? If I get impeached, then that is my end. Tapos. Wow, so, ang konsad sa Vice Presidente, kung ma-impeach siya, impas. Ana ra ka simple magigilaan. Pero ang punto ng gudinha, mga kaigsuunan, susama sa naitabo kang Yusek Zulaika Lopez. Example lang, kadaghanan mga kigilaan, the moment nga mo lihok na gani ang Vice Presidente sa pagkaroon mo tubag siya, mga kaigsuunan, unya bugat ang iyang pagtubag, ila na yung balihon o kaso may kigilaan para dito makasentro ang unahuna sa tao, para dito makasentro ang diskusyon may kigilaan, susama kang Atty. Lopez nga nipalag ang mga abogado, nipalag ang mga trial lawyers, ang tao may kigilaan nga gidaog-daog na lagi mga kaigsuunan kung giunsa pagpalong ang gipagnan og suga, gipagnan og kurente mga kigilaan dito sa Kongreso, mawala ka na sa gayon nga doon na sila yung mga laing ipabuto na isyo susama niya ng sunod-sunod nga pagpasakag kaso mauna gipaklaro sa Vice Presidente may kigilaan nga para matakupan ang mga nanglabay ng mga kapalpakan. Unsa man ang nahitabo dito sa Bagyo kadtong usa ka pamilya nga milabay nakadungog pabamo kung pila ang himong danyos may kiglan, nakapaminaw ba mo sa mga media outlet may kiglan, labi na ang mainstream, wala nagisgutan kung unsay mga nahitabo may kiglan, wala na itong nagisgutan. Ang ilaha lang nga makapagawas inaani mo pud ning Pilipino makapagawas og isyu unya daghan nga mga marites may kagilaan didto na pud mututok sa bagong isyu kalimtan nato ng labay mo na buti pasabot sa atong Vice Presidente mga higala. Okay, thank you for that, sir. For my last part sa local front ng Zamboanga City at Zamboanga Peninsula, maliban po sa mga tulong na binigay niyo po tulad ng ayuda sa medical and other, ano po yung mga future na Idol Solid Duterte ta gikan kay Luglog Dilatore. Yes sir, thank you for the question. Nag-aantay kami
ng final budget ng Office of the Vice President sa ilalim ng General Appropriations Act. Pero we are really not hopeful anymore kasi nakikita nyo naman kung gaano ka-intense yung gusto nilang pilayan ang Office of the Vice President. So, we're not hopeful. Kung meron mang budget, and then yung kung ano man yung maibigay na budget, pagkasya namin yung mga projects namin doon. Ang mangyayari nito, kunwari man, as an example, doon meron kaming 40,000 beneficiaries a year. Siguro, we reduce it to 10,000 beneficiaries a year. Ganun yung mangyayari. Ida-downsize yung mga projects. That is if kung merong pera para sa projects. Kung wala naman po pera para sa mga projects, ang maiwan lang ay pagbayad ng sweldo ng mga tao, ng mga employees ng Office of the Representatives, then dapat kayo magreklamo, taong bayan. Kasi nagsusweldo kayo ng mga tao tulad ko. May I just remind you, I have the second highest salary in the government, and yet wala akong nagawin kasi wala kami projects. Magreklamo kayo. Bakit namin siyang bayaran ng sweldo? Wala naman siyang project. Walang gagawin niyang babae yan. Hindi magtatrabaho yan kasi walang project. Diba? Klaro kay makiglaan ang pronouncement sa Vice Presidente nga mureklamo na ta. Mureklamo na mo. Buti pasabot makiglaan kay piangan man nila ang buhatan sa Vice Presidente. Mag-expectar na ta nga walay mahatag nga mga proyekto. Kung ilang kapunon ang nahimo nga budget. Kagikan sa 2 billion makiglaan, nahimo na lang kining 733 million, gikuhaan nilang 1.3 bilyones mga kaigsunan. 1.3 porting dakoa ang ilang gikuha mga kagalaan. So botoy pagpaklaro gani ang Senado ila namang ganing gikabutiag nga sa third and final reading nga wala nila giusab mga kagalaan. 733 million ragid ang ihatag mga kaigsunan o gikabutiag nga sabay ka na lang hisgutan. Uroy kung sabay ka mo man ta masayod kung unsay ending ni mga kaigsunan, mao na giingon sa Vice Presidente nga di na lang ta maglaom para dili ta sakitan sa atong buot mga kaigsuonan. Laom, ayaw salig. So yes, dapat kayo magreklamo niyan. Magbabayad kayo sa amin. Pero hindi kami magkakapagtrabaho dahil walang proyekto, walang budget. Last two questions. One from Mr. John Ortiz. Yes, good afternoon po. Good afternoon po, Vice President. I am John Ortiz sa pag-alipin po sa mga against all this, sa lahat naman nangyayari. Sabi yung harassment, yung ino-oppress kayo, and yet, nandito pa sa Zamboanga City, binisita mo yung Basilan. Oo. Saan po kayo bumubugot ng lakas as of the moment, Vice? Bakit patuloy po kayong lumalakad? Yes. Before ako pumunta dito, as you know, your former mayor in Zamboanga City, Ma'am Benji Maco is my friend, no? Exactly the same question ang tinanong niya sa akin kanina. Ako naman kasi, politiko ako. Yun din sinabi ko kay Ma'am Beng, sabi ko, ikaw politiko ka rin. Ang dami mo din pinagdaanan. Ibig sabihin, sanay kami sa ganyan ang mga politiko. So, ibig sabihin, hindi ka na nasa stress sa ganyan. Ang problema sa akin is kapag nagkulang ang tulog at gutom, yun lang talaga yung nakaka-apekto sa akin. Kaya kailangan sa akin, kapag 3 araw na yung sunod-sunod na walang tulog, bigyan mo talaga ako ng 1 araw na mabawi ko yung 3 araw na tulog para nare-refresh yung pag-iisip. So, kung hindi mo ako pakainin, say for 12 hours, dapat mo akong pakainin on the 13th hour, otherwise, mainit na yung ulo. So, simple lang, sir.
Kailangan lang ng tamang tulog at tamang kain. Yung all the rest, wala. Unsa ka simple mga kaigalaan. Pero atong, at least mga kaigsunan, atong mahulagway o atong mahanduraw nga okay ra, musukol yun ang Vice Presidente mga kaigalaan. Di gyud tiaw ang iyahang mga pronouncement sa pagkakaroon naanad na ta sa politiko ta gisudlan ta man ay normal ta ato gining sa gubangon mo to ingon niya o kung dili na ta kutob ma-impeach study humana ang istorya buti pasabot na kagalaan nga kung di mo lihok ang militar o way mahimong paglihok ang katawhan o di irespetar na to irespeto na to ang gusto nila o gusto nila nga mamahimong magsagubang ang atong nasod ni ining susama nga sistema may kagilaan iampo lang nato nga ang sunod nga henerasyon dili gyud hingpit na may pituhan og may kagilaan makakabuot man lang sila sa ilang pangandoy luyo ni ining atong tubang karon nga mga problema. Ang tulumanong krusada reloaded hatod kanato sa mosunod. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede po natin gawin sa ating kapwa Pilipino, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiserbisyo sa inyong lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Sunod pa ba dyan eleksyon si Senator Robin? Wala siya ma-appeal diha diri sa picture may kagalaan sa ato ang monitor sa screen sa FB o YouTube. Sakto, mauti ang buti pasabot diha di ito. Kung ma-appeal kay dili pa man siya bago pa man siya nidaog si Senator Robin Padilla. Number 1 siya, numero 1 nga senador mga kagalaan. Mo ni problema kung dili nato ni palutson impeachment mag-ung-ung gyud may kagalaan para sa atong Vice Presidente. Good evening Sir King. Nabasa naman tingalin ako nigikan kang Ma'am Nerissa Hista. Kang Ma'am Charlene mayong pagpaminaw sad para ba sa apelyido ni Ma'am Nerissa Charlene Hista nga nagpaluyo may kagalaan kang barangay Kagawad June Parada. Basta na ay pista dunay parada. Ngadto kang Bong Florendo sir, maayong gabi pagtibaya gikan kang press mat. Imong higala diha sa Maharlika Nation. Ngadto kang Mami Lucy o kang Daddy o kang Hyundai o Hyundai pagbasa may kagalaan. Daghan-daghan sad ni mga kaigsuunan, no? Daghan-daghan sad ni ang ato mga higala dinha mga nagasunod kanato mga kaigsuunan particular diha sa Bukas Grande Farmers Association. Atong tan-awon mga kaiganaan. Salamat sa pagbasa Sir King Idol. Wala din na nabasa ganiha. May gani kay ato nang gi-plaster may kaigsuunan kay kung nasipyat na sad ta ato na. Mangluod na sad to mga higala. Nabasa na ba nautan? I-review na to mga kaigsuunan kaya di ko gusto nga dunay dili mabasa. Di paningkamutan baya in taon ninyo. Mo naman ning kamot gitagbasa pod mga kaigalaan. Kaya nabasa na tanan. Pasensya na to. Ang didto mga kaigsuunan sa YouTube. Di pa nato mabasa. Kaya ato paninggi plaster mga kaigalaan. Anyway, kadtong mga buot mo tabang mga kaigalaan sa ato ang Krusada Reloaded nga programa mahimo mong motanaw no replay dito sa atong YouTube mga kaigsuunan
mahimo mo ditong mo bisita sa Cruzada Reloaded. Ngadto kang Ronald Dumagtoy, Loloy Polios, Mateo Gono, Lowy Lauron, Jeanette Trillo Toraha, si Jeremy Salak Iran. Kutob ni sa tumabasa may iglan sa nabiling gutlo sa itong pagpanag-uban. Mga likes ni mga kaigsunan, daghang salamat. Ngadto kang Jason Himina, Lorito Geritan, Rosalinda Roca, Dudok Botantos Ilan, kang Jalix Contreras, mga kaigalaan, kang Nancy Kalimbo Masinsin, Louie Itchin, kang TC Picanyete, June Pasilan Sanglitan, Ambil Vergi, og laing pito, no? With hope nga sunod maubay-ubay mudungan na mo kanang ato ning makita og matawag may kagalaan. Isip pagpasalamat ngadto sa inyong pagsunod, inyong likes, inyong share, inyong comment may kagalaan. Usa na sa dakong tabang para ipasibaw ang inyong sentimento ug atong mapaabot ngadto sa publiko ang atong tagsa-tagsa ka mga baruganan. Gikan kay Mang Giluloy, gikan kay Leonora Bohol Kabiling, Mayan Mungado Luberiano, Augusto Huelma Azarcon ug Aminita Dumagtoy. Matong heart sign nato mga kaigalaan. Wa naman tingali pahabol mga kaigsunan. By the way, sa ato ang mga higala sa LTO, partikular kang Sir Dodong Alboro, maayong pagpaminaw. Ngadto usab kang LTO Chief may iglaan Engineer Manny Del Carmen. Of course, mga kaigsunan, ngadto sa ato ang higala og kumpare, mga kaigsunan, si paring Toto Raso family og si Ma'am Irene Plaza Raso. Og si hinumduman pa na ako may kagalaan, no, si Bibi Antolin og si Jade Andrada family. Bunong igsunan, wala tayo oras sa itong pagpanaguban sa tulbanong Cruzada Reloaded. Sa pangalan sa itong station manager June Clerigo, isparing partner sa Pikas Lawak may kagalaan Sir Paing Agra, og sa transmitter side may kiglaan Bong Abad. Maayong gabi, Sir King is watching Randy Santisas, nakapahabol mga kiglaan. Of course, ang SD on duty may kiglaan, gikan kang Jason Clor, paingon kang Ryan Marapok, of course kang SG Richard Gialdi. Kini ka po nagala sa kahanginan. King Dilarusa, nagpabiling nga nag-iwan. Ayaw ihikaw ang tabang kung ang gahom sa pagtabang naa sa imong kamot kaigsuunan. Dalay ko ng Diyos, mayang gabi. Ang maong programa binayran, ang bisan unsang pamahayag ngayong nabati iya lamang sa nagsibya o walay labot kining maong istasyon. Cruzada. Programang mutuki sa kamatuoran. Kasandigan sa mga dinaog-daog ug ninupigan. Cruzada ng panan sa katawhan. Muyagyag sa kamatuoran. Cruzada. Programa alang sa pagserbisyo sa katawhan. Muhatod sa mayong balita.